For today's video, we're going to proceed in conversion of units. As you can see, this is for Mathematics 7. And at least, finally, makapag-ano na tayo ng Math 7 na kahit tagal-tagal din lumipas bago tayo napag-discuss ulit. And sa sobrang busy, then meron din ako ibang mga lessons na dinidiscuss from Mathematics 9, Mathematics 8, yung mga grade levels na hindi pa natin nakukumpleto. Sa ngayon, vlog update, ang mga natapos na nating videos na grade level is grade 10, grade 11. Yung grade 10 natin, yun yung mga natapos natin statistics, tapos yung GenMath, Calculus, Statistics, Statistics and Probability. So, sa mga grade 7 na nanonood din, pagdadaanan nyo yan. Memorization. So, ayun, humaba na tayo. So, for more information about this video, watch this lesson. Sorry, nabubulo na tayo. Lesson, watch this video till the end. So, let us start. So, let us proceed in types of unit measurement system. Bago ang lahat, ano ba muna yung unit measurement? Yung unit we need to recharge. Ayan. Okay. So, una, we have System International and Metric System. So, nakita nyo na pagkabas ng slide. Okay. So, yan. Yan yung metric system. Ibig sabihin yung mga may centimeters, decimeters. Alam niyo yung pagka nakakita kayo ng ruler, yung sa top nun, di ba, yun yung may mga millimeters, yung mga 10 millimeters, 20, 30. That is millimeters. Yung 1, 2, 3, yun yung centimeters. Yung ilalim nun yung may space between 1 and 2, that is inches. Then, sa isang ruler na yun, it measures 1 foot. Okay. In English system, ito yung 1 foot. English system yun. It consists of 30.48 or 30.44 centimeters or consists of 12 inches. Yung meters, grams, liters, nasa SI yan or System International. Excuse me. English system, that is pounds, yung mga inches, yards, miles, tapos both sa pounds, meron tayong 1 ounce. Yun, gano'n. Sa volume na, meron naman tayo 1 liter, meron tayong tinatawag na gallon, mga gano'n. Okay. Proceed na tayo sa ating susunod na kabanata. Ngayon, let's proceed in metric system. Ano ba yung metric system? The metric system is a system of measurement that uses the meter, weighting scale, and meter as base of units of length, capacity is volume, and the weight is mass, respectively. Ibig sabihin, ito, gumagamit tayo ng meter. Para saan yung meter? Yung metro. Siyempre, panukat yun ng haba at taas. Yung weighting scale, yung bigat. Siyempre, lahat naman tayo siguro nakakita ng timbangan. Timbangan sa tao o timbangan sa mga kung ano-ano pa man. Then yung mga units, gumagamit tayo ng unit na meter if we are talking about the length or the distance. Capacity is yung volume, yung kabuuan, yung mga litro, yung mga sakpe. Karaniwang ina-apply siya sa liquid, yung volume siya. And weight or mass, yan, isa gumagamit ng timbangan. To measure smaller or larger quantities, we use units to derive. Units. Ano bang unit ng length? Meter. Unit ng volume? Liter. Unit ng mass or weight is grams. Yan, stikit sa ating metric. Yan po yung example ng metric system. We have the prefix. Halimbawa, if we're talking about 1,000 meter. So, 1,000 meters equals to 1 kilometer. Mga ganon. Or 1,000 grams, 1 kilogram. Or 1 liter, 1,000 liter, we have 1 kiloliter. Or pwedeng sabihin natin na ito, 1,000th liter
is equivalent to, no, in 1 liter is we have 1,000 milliliter, yung ml, hindi po Mobile Legend, milliliter. Okay. English system, a system of weights and measure based on the foot and pound and second and pint. Pint sa ano yun, sa volume. We have, the synonyms of English system is British Imperial System. British system is a type of system of weights. Ayan, synonyms lang natin yung meaning. System of weights and measures. System of measurement for length and weight and duration. Duration is the seconds. Okay. We have the categories of mathematical unit conversion. First is we have conversion of time, length, weight or mass, area, and volume. Let us proceed in conversion of time. In 1 minute, of course, we have 60 seconds. In 1 hour, we have 60 minutes. In 1 day, week consists of 24 hours. 1 week is 7 days. 1 month is 30.42 days. Pero in real life, sa kalendaryo, di ba man tayo nakita 30 and 31? Di ba? Ito, gumamit lang tayo ng conversion nito. If we're going to convert, may conversion factor dyan. Iyan lang natin sa ano. In 1 year, we have 12 months. In 12 months, we have 365 days. Ang mangyayari dyan ito, basta meron tayong mga conversion factor dyan. 1 leap year is consists of 366 days. In year 2023, hindi siya leap year. But next year, every 4 years kasi ang leap year. Last leap year is 2020 and every 4 years. So next year, 366 days na tayo. Since 4 years, ano na eh, ang nagdaan after the 2020. 1 decade consists of 10 years. 1 score consists of 2 decades or 20 years. 1 century is 100 years and 1 millennium is 1,000 years. Ito siguro, alanganin itong dalawa na aabot ang buhay natin dito. Okay. Conversion of length in metric system and we have English system. Sabi nga natin, di ba, sa by distance. Natin ganyan tinatawag. In 1 millimeter is we have 1,000 micrometers. Kung makita nyo dun sa chart, ano dyan, yung micrometers is diba, 10 raised to negative 3 at negative 6 rather. Tapos ito 10 raised to negative 3. Pero sa mga sumunod, 10 na. 10 raised to 1. Okay. 1 centimeters consists of 10 millimeters. So in 1 centimeter, we have 1 decimeter. In 10 decimeter, we have 1 meter. In 10 meters, we have 1 decameter. In 10 decameter is we have 1 hectometer. And in 10 hectometer, we have 1 kilometer. Pabalik, ito. Pabalik. Para ganun lang ginawa ko. Okay. In 1,000 kilometers is we have 1 megameter. That is, ano yan eh, sunod-sunod yan. Millimeter, milli, centi, deci, basta alam nyo lang. Ito, magmula kaliwa. Tama, ito yung kaliwa. Ito, milli, centi, deci, yung mismong ano nyo, yung root word, yung meter, deca, hecto, kilo, mega. Ito kasi, di ba, ito yung kilo, 10 kilo, 100 kilo, mega. Ano? Ganun na po yung iba. Kaya na-explain ko kung bakit may 3 gaps pa. Next, sa English system, ganun lang din sa grams, liters, ha. In 1 inches, we have 2.54 centimeters. 1 mile, ito yung sabi natin, ano, may equivalent siya sa metric. In 1 mile, we have 1.61 kilometers. 1 nautical mile is 1.852. Yan yung mga kailangan natin tandaan sa ating length. Next, conversion of weight. So, ganun lang din yung process niya. Ang English system pagtuunan, in 1 ton, we have 1,000 kilograms.
In 1 ounce, we have 28.35 grams. 1 quintal is 100 kilograms. 1 pound is 453.59 grams. 1 carat is 20 centigrams. 1 grain, alam ba na yung grain yung parang siyang palay ba? Yun. 64.799 milligrams. Napakaganda. 1 long ton. Pag sabi natin tonelada sa Tagalog, in Filipino. In 1 long ton is we have 1,016 and 47 thousandths. Binasa talaga yun. Hindi sinorkat. 1 short ton is 907 and 18 hundredths kilogram. In 1 stone, we have 6,350 and 29 hundredths grams. In 1 dram is 1.77 grams. Yun ang ating conversion of weight na dapat natin tandaan. You're free to screenshot this para sa mga for your source na. Kahit huwag nyo sabi ito kung joke lang. Okay. Conversion of area. 1 square meter is equals to 10,000 square centimeters. Pero kung i-square root nyo, we have 1 meter is really equal to 100 centimeters. Hindi nyo napansin. Square nyo yung 1 talaga siya. Square nyo yung 100 centimeters, magiging 10,000 square centimeters. Diba dito ay kinuha lang din sa mga nakaraan, yung mga sa length. Sa length nyo titingnan. Try nyo lang i-square dun yung mga. In 1 square inch, in-square lang natin dito yung 2.54 centimeters. 1 arc or 1 acre, ewan ko, please correct me kung anong pronunciation, is we have 4,046 and 8,600 square meters. 1 hectare, sa mga curious, gano'n nga ba kalaki ang isang hektarya? Pag nakakarinig kayo karin, ganito hektarya ang lupa ko. Sabihin, ang lupa niya is 10,000 square meter. Tingnan natin kung makatotohanan ang sinasabi ng ilan. Pwede ka makabuo ng hacienda o subdivision. Ano ba? Wala kami nun eh. In 1 square foot, balik tayo, is equals to 144 square inches. We all know that 1 foot is consists of 12 inches. Square of 12. Square of 12 inches is 144 square inches. In 1 square yard is we have 9 square feet, which is yung 1 yard natin is equals to 3 feet. Square both sides lang. Okay. Yan. You are free to screenshot. Kita pa talaga. Next. Conversion of volume. Metric system and English system. Ayan. Ano lang natin to. Liters, di ba ang volume? In 1 gallon, we have 3.7854 liters. In 1 imperial gallon is we have 4.55 liters. Excuse me. In 1 cubic inch is we have 16.39 cubic centimeters. You're going to cube the 2.54. Alam ko magiging ano yan eh. Marami siyang decimal. But I prefer to estimate it to the nearest 2 decimal place or nearest 100. In 1 cubic foot is we have 1,728 cubic inches. In 1 tablespoon is we have 14.79 milliliters. In 1 teaspoon is 4.93 milliliters. And 1 quart is 946.35 milliliters. You're free to screenshot. Okay, let us proceed in our solved problem. Okay, siguro introduction pa lang eh, tumagal na tayo. Let us convert 245,000 hours to score. So, we have clue here. Yan yung mga kailangan natin tandaan. SC is the abbreviation of score. D is day, HR is R. Sa mga hindi pa familiarize sa ating abbreviation rather. Yung YR is year. Siyempre, YRS, plural lang. Plural ng year. Okay, paano ang gagawin natin dito? Ano natin to? Ang conversion factor, pag sabi natin conversion factor, ibig sabihin, anong gagawin natin? Multiply natin yan. And we all know that in multiplication is we have the cancellation rule. So, paano natin? Ayun, saan natin siya i-multiply? Alin dito ang multiply natin para ma-cancel yung R?
Of course, yung 1 day equals 24 hours. Siyempre, nasa baba yung 24 hours. Yung 1 day nasa taas. Ngayon, ang mangyayari dyan, kakancel na lang natin. So, natitira na lang yung day. Anong gagawin para makancel yung day? Saan natin siya ita-times? Ito. Dito natin siya multiply. Alin ang nasa ilalim? Ito. Ito nasa ibabaw. Kasi itong ika-cancel natin yung day eh. Hanggang makapunta tayo ng score. Ngayon, meron na tayo times 1 year over 365 days. Ika-cancel na natin to. Next. Ngayon, meron tayong year dito para makancel. Ito na yon. One score is 20 years. Cancel, cancel. Ano natira? Score. Ngayon, i-multiply nyo na lahat yan. Magiging 245,000 divided by 24 times 365 times 20. It is equal to 1.3984 score. Or pwede na siya in-estimate to the nearest second decimal place. Ngayon, second problem. How many seconds do we have in one decade? Minsan mapapaisip kayo, anong klaseng tanong to? Tatanungin mo kung ilang segundo meron tayo sa isang dekada. I once teach mathematics in person and everyone was shocked when I asked this kind of problem. Never to nawawala kapag nagtuturo ako. Hindi nawawala yung tanong na yan. Okay, magsimula tayo. In 1 decade, paano natin makakancel yung 1 decade? So, sa years tayo. After ng decade, years tayo. Ang bawa kasi, walang binigay na clue. Kaya kailangan kabisado nyo yung conversion na binigay ko. Meron kasi mga ganun eh. Kailangan kabisado mong mismo. Ngayon, in 1 decade, we have 10 years, right? Hindi naman natin malalam agad yan na isang segundo tapos i-convert mo agad. At mano-mano yan. Times. Kasunod ng years. Pwede naman sunod yung months. Since in 1 month, di ba, meron tayong in 1 year, we have 12 months, di ba? And in 1 month, we have 30.44 months. Days rather. Pero we prefer days for avoidance of system. Kasi minsan nagkakaroon kasi ng systematic error. Awag sa mo pa yung in 1 month, we have how many days? Pero kayo pa rin bahala. So, we have 365 days in 1 year. Diretso na tayo sa day. Since meron naman tayong specification na isang taon, meron tayong 365 days. Next. Sa days naman tayo, papunta tayo sa hours. In 1 day, we have 24 hours. In 1 hour, we have 60 minutes. In 60 seconds, we have 1 minute. Sa cancellation naman tayo. Pag meron ditong mali ang kapag-cancel, ibig sabihin, mali ang sagot. Cancel ang decade. Ang years, cancel din. Ang days, cancel. Ang hours, cancel. Yung minutes, cancel. Ngayon, i-multiply natin 10 times 65 times 24 times 60 times 60. Therefore, we have 315 million 360 seconds we have in 1 year. Again, 315,360,000 seconds. Therefore, next, convert 3 miles to yard. Okay, in 3 miles, in 1 mile we have 1.61 kilometers. Kahit alam natin ang conversion factor, dapat alam natin kung paano natin siya gagawing fraction. Conversion fraction. Okay. Para makancel si miles. Next. Ano kasunod? In 1 kilometer is we have 100,000 centimeters. Madali ang metric system. Diba yung tigta 10-10? Try ite-10-10 nyo lahat yun. Diba? In 1 kilometer, we have 10 hectometer. 10 hectometer, 100 decameter, 1,000 meters, 10,000 decimeters, 100,000 centimeters. Sunod-sunod yun. Dapat alam niyo pagkakasunod.
metric system. Madali na lang kasi sa metric system. Alam niyo yung arrangement from milli to kilo or kilo to milli or micro to mega or giga, peta, tera. Tera muna bago pala peta. Okay. Next. Centimeters. In 1 inches is we have 2.54 centimeters. Actually, itong 1 kilometer, pwede nyo gawin yung 1 hectometer times. Kaya lang, pupunuin natin yung buong blackboard na to. Mapupuno natin to. Hindi lang hanggang dito slide. May next slide pa tayo. Kapag itong 1 kilometer na from hectometer, tapos iano nyo hanggang centimeter, nako, abutin tayo ng baka di lang 2 slide. Okay, balik tayo dito. Ngayon, nandito na tayo sa inches. Next to the inches is foot. In 1 foot, we have 12 inches. In foot, meron na tayong foot na malapit sa yard. In 1 yard, we have 3 feet. Ngayon, cancel natin yung miles. Cancel natin yung kilometers. Cancel natin yung centimeters. Cancel natin yung inches. Cancel natin yung foot or feet. Ang matitira dyan yung yard. Ngayon, 3 times 161 times 100,000 all divided by 2.54 times 12 times 3. Try nyo sa calculator nyo. Pwede na kayo gumamit ng calculator no kayo. We have 5,282.15 yards. Next, convert 5 nautical miles to miles. Madali na lang to. In 5 nautical mile, ilang kilometer ba meron tayo ang 1 nautical? 1.852 kilometers over 1 nautical mile times 1 mile and 1.69. Para, kumbaga, kung mapapansin nyo, kung nagtitake na kayo ng grade 7 science nyo, para lang kayo nag-mode to mole ng element sa periodic table. Kaya, kinansel lang natin yung nautical miles sa kayong kilometers. Times yung 5 sa kayo 1.852. Diba? Tapos yung kung ano yung product nitong dalawa, nagtuturo sa screen, di ba nakikita? Ito, i-divide nyo rito. Kung ano yung sagot nyo rito, pag multiply nyo, di-divide nyo rito. At yun ay, ang sagot nyo ay 5.7516 miles. Therefore, in 5 nautical miles is we have 5.75 miles. Next, solve problem number 5. How many drum can be weighed to equivalent 1 ton? Ilang drum? Kung literal na drum. Okay, meron na tayong clue dito since komplikado to. We have 1 ton na equivalent siya ng 1,000 kilograms. At sa isang drum, we have 1.77 grams. At sa isang kilogram, ay meron tayong 1,000 grams. In 1 ton, gamit na tayo ng conversion factor. Ngayon, para mano si kilogram, 1,000 kilogram divided by 1 ton. We have 1,000 kilogram per ton times. Ngayon, yung kilograms natin para maging grams to kilograms. 1,000 grams over 1 gram. Okay, next. Grams to drum. Therefore, we are using 1 gram over 1.77. Ngayon, cancel natin lahat ng units at matitira ay gram. So, 1,000 times 1,000 times, kung ano yung sagot ng 1,000 times 1,000, divide nyo sa 1.77. Ano sagot? We have 564,971 and 7,514 10,000 grams. Excuse me. In 1 ton, we have 5. Yun, ulitin. Basahin nyo yung number. Next, how many square yard consists 7 arc? Okay, proceed tayo sa 7 arcs. Saan natin siya multiply? In 1 arc, syempre ito. Next, para makancel yung square meter, hanapin nyo rito yung ito. Syempre, ito,
ipapailalim natin to at ito ibabaw. Next, para naman makancel ang square centimeters, ito 1 square inches. Kasi sinusundan natin dito in one arc, ang papunta tayo dito sa 1 square yard. Okay, may foot paano tayo mapupunta sa foot? Inches. Okay, in 1 square foot, we have 144 square inches. And, ayan na yun. 1 square yard is equal to 9 square foot. Cancel nyo lahat yan. Lahat ng mga unnecessary para iwas dito. Square yard ang natira. Ngayon, 7 times 4,000, 7 times 40, 46.86 times 10,000. Yung product nun, divide nyo sa 6.4516 times 144 times 9. Ano sagot? 4,840 and 43 10,000 square yards. Next. Ito ay conversion sa area to kung anong papansin nyo lang. Kung napapansin na. Pero napapansin naman yan. Because we're using square. Ang palatandaan natin sa area, gumagamit tayo ng square units. Ito naman, pag cubic naman, or liters, meaning we're preparing conversion of volume. Okay, convert 10 gallons to imperial gallons. Ito medyo madali lang. Para lang tayo nag-mole-to-mole ng elements. Kung para sa mga hindi nakaano sa chemistry, yun pa ay part ng stoichiometry. Okay, in 10 gallons, we have to multiply in 1 gallon dito sa 3.7854 liters times in 1 imperial gallon is we have 4.55 liters. Cancel. 10 times 3.7854. Kung ano yung product nun, divide nyo sa 4.55. Kasi kahit itry nyo sa calculator ng diretso yan, tama naman. Kaya naghirap lang kayo mag-type. Mas mabuti na pinagsama sa isang fraction, ito, multiply nyo ito, tapos ito pa ilalim. Ganun, para mas madali. Therefore, ang sagot natin dyan is 8.3196 imperial gallon. Or pwede natin 8.32. Kasi actually mahaba ata to. Next, how about this? Sa mga nakakano, this is physics, I guess. Science natin. Nag-apply na tayo ng konti sa science. Convert 9.8 meter per second to kilometer per hour. Siguro sa basic operations wording natin, pag sabi natin per sa bawat division. Therefore, we have 9.8 meter over second. Di ba pagka nakano kayo, M divided by S yung unit niya sa science. Then yung kilometer per hour, km over h. Kasi iba naman MPS or kph. Pero dito, sa math, gamit kayo ng h. Kasi di nyo mako-convert ya kung kph or MPS ang gagamitin nyo. Yan, times. Ilang, ba tayo? 1 kilometer is we have 1,000 meter. Siyempre, gagawin natin ng meter ang meter, gagawin natin kilometer. Yung second, gagawin yung hours. Pero siyempre, di man tayo diretso na second to hours agad. Seconds, kasunod yan minute diba? In 60 seconds, we have 1 minute. Next, doon na tayo poproceed ng 60 minutes in 1 hour. Bakit natin pinailalim yung 1 hour per hour? Sabi, nasa ilalim yung h. Okay? At saka, isipin na rin natin, makakancel natin tong minute. Na-cancel na tong seconds. Okay? Excuse me. Cancel natin yung meters. Cancel natin yung seconds. Siyempre, saka yung minutes. Ang matitira yung kilometer saka yung hour. Ngayon, 9.8 times 60 times 60. Yung sagot doon, i-divide nyo sa 1,000. Anong sagot? Ayan ang lumabas na sa calculator nyo, di ba? Yan lalabas. Isi-simplify natin yan syempre.
Ito madali lang mag-divide sa 1,000. Ito, 3 na ito. 1, 2, 3. We have 35.28 km over R. Ayan. Okay, for your activity, so yan, pwede nyo siya i-try. Parang biglang may magugulanta siguro dito. Yung tipong ganda-ganda computation sa problem, pero pag activity, ano na tayo, ano? Word problem. Number 1. How many seconds consist? 1:57 p.m. Ang technique dyan, di ba, PM siya. Kuyanin siya at 24 hours. Di ba, 12 yan. 1 plus 12 is 13. So, we have 13 hours na. Yung 57, try niyo siyang i-fraction. Di ba, ang 57 minutes, meron tayo, 57. 57 minutes is we have 57. Tapos, ano ba ang ilang minuto ba meron na isang oras? 60 minutes. 57 over 60 tapos i-plus nyo yun. Yun. Tingnan nyo. Next. Determine the time gap in minutes 7:50 a.m. and 7:50 p.m. Minutes. Next. Pwede nyo siya i-try na hindi kayo nagbibilang-bilang sa orasan nyo. Pero ano ito? An average sack of rice weigh 50 kilograms and it costs 40 pesos per kilo. How much it will cost if you buy 3 sacks of rice? Makaka-magkano? Next, a brick has a weight, width, and length 10 centimeters by 15 centimeters by 8 centimeters respectively. A building fence, each side of the lot must be built with an area of 50 square meters. How many bricks can be used to build the fence? And what is the volume of the fence? Saya, no? Okay, well done. So, yan. Natapos na natin ang ating lesson sa ating unit conversion. Huwag nyo muna intindihin yung activity. Choice nyo lang naman yung sasagutan nyo. So, now, thanks for watching and see you in my next video. Salamat sa mga tumutok sa mahaba nating diskusyon.